Marami kasi sir yung ano, yung tulad nga ng nabanggit namin kanina ni Bombo Kim na marami yung mga tumututol dito, marami rin yung parang gusto na matuloy ito. Sa inyong point of view sir, itong Paxilica, makabubuti ba ito sa Pilipinas o makasasama, sir? Hindi ko napakinggan yung mga sinabi ng mga ibang guests niyo kung anong pagtutol at pagka gusto nila kung meron man. No? But sa akin, sa isang point of view ko lang at sa isang hindi pa masyadong malalim ang ating pagkakaintindi dito sa ngayon kasi unang-una, manifesto pa lang ng mga countries na gustong magsama-sama at sumali dito sa Paxilica. No? Over 30 countries sila. Meron silang inilabas sa manifesto. Ito parang preamble pa lang po yan. Yung kanilang gustong gawin bilang grupo. Imagine mo ang nangyari dito para bang magbabarkada at nagkasundo sa sabihin ng mga magbabarkada, mag-party tayo. At dyan natin gawin sa lugar nyo kasi malapit sa lahat ng mga pamilihan na mga gagamitin natin sa party natin. Diba? Maluwag ang lugar nyo. Diba? So, welcome sana yon kasi magpa-party kayo, di magsasaya. Pero maraming worry, siyempre, on top of, siyempre, may makikinabang pag nag-party kayo, maraming sasaya dyan, marami kikita din. Pero baka maingayan ang mga kapitbahay. Baka maubusan ng tubig sa paligid. Yan mga worries nila lahat, di ba? Yan po, pag may party sa inyo, baka nagbibideo okay hanggang hating gabi. So yun ang mga worries pag party. In our case, dito sa Paxilica, nagkasundo-sundo itong mga countries to say, gusto natin talaga magkaroon ng magandang chain of supply ng AI, semiconductors, and etc. para sa modern technology na kung saan tayo nabubuhay na sa ngayon, di ba? Na gagawin dito sa Pilipinas ang mga balaki nila. Siyempre, sa cross side or sa positive side, malinaw yan na may papasok na pera sa Pilipinas. Malinaw na may mamumuhunan, di ba? Ano bang average na FDI natin bilang bayan o foreign direct investment? Siguro mga more than 20 years nating average ang papasok dito. About 40 to 70 billion US dollars ang halaga ng salapi na ipupuhunan nila dito sa Pilipinas. So, hindi maliit na pera yan. Anong kakibat yan? Di ba? Dati na natin pinag-uusapan. Pag nagpasok ng pera at namuhunan ang mga banyaga, promise, babaha ng hanap buhay. Napakahalaga sa ating ekonomiya. Now, ilang katawang inaay nila or ang tinataya nilang pwedeng ma-employ directly ito. About 130 to 180,000 o 190,000 people. Direkta yun. Ibig sabihin, empleyado sila dyan. So, ang dami nating mga magagaling na engineers, researchers, computer, savvy people. Not only that, mga IT natin, napakadami karamihan sa kanila, nagagaling nila, nandoon sa mga iba-ibang bansa. Naging OFW natin. This is a good chance na itong ating pong brain drain na sinasabi, hindi naman magpatuloy pa. Maaari itong maging instrumento na hindi na sila lumayo pa at nandito na hinahanap nila. Of course, ang ina-anticipate natin dyan, ang sweldo hindi to minimum wage yung pinag-uusapan. Kasi nga, mga highly technical and skilled people ang i-employ na dito. Imagine mo 130,000 to 190,000 people being employed directly. It's going to be a big municipality or even a city in terms of size of employed people, not to mention na yung immense size ng area mismo, 1,620 hectares of land, doon sila ilalagak. On top of that, yung indirectly who will benefit from it, yung nakapaligid dyan, yung magsusupply ng mga semento, magsusupply ng mga bakal, ang mga empleyado niyan, mas malaking bahagi ng ating mga kababayan ang magkakaroon ng hanap buhay dyan. Yun ang positibong side niyan. And of course, since namumuhunan, umaasa po, siyempre ang ating national government at ang ating pong local government dyan sa area na yan. Ngayon pa lang, kung matutuloy yan, kinukongratulate ko na kung sino magiging mayor dyan o gobernador. Kasi talagang maganda po talaga. Ang assessment is about 180 billion pesos annual na tax ang makukuha dyan. Saan mo hahanapin palad yan kung walang mamumuhunan na ganyan?
Alright? So, yan po yung pro side. Yung kabutihan pwedeng mangyari. On the negative side, siyempre ang pinangangambahan sa dami niyan, siyempre marami din ang kailangan na mga tawag dito, mga inputs. Di ba? Tubig, kuryente, natural lang po yan. Di po ba? Mga kailangan naman madilim lang dyan. At lalong-lalo na, power-centric yung, yung industry na yan. So, sa side ng pros, ako gusto ko talagang makaranas man lang ng kalayaan financially ang Pilipinas. Ito marahil ay isang paraan. Of course, yung mga agam-agam, total nasa stage pa lang ng manifesto, dapat yung nitty-gritty pag-usapan na maigi. Kung ngayon na-identify na ang sinasabi nilang pwedeng maging negative, gawa na ng paraan ngayon pa lang. Hindi naman yung gawa na ng paraan, wag na natin itigil para wala yung negative. So, talo lahat tayo dyan pag ganyan. In fact, pinangangalandakan natin na ang Pilipinas ay mayaman sa kalikasan. Mayaman sa mga mineral. Kailan mo ngayon makakompute yung kayamanan yan? Ititigan mo? Diba? Kailan natin ngayon ma-actualize yung tinatawag nating kayamanan kung hindi natin papakilabangan? I recall isang matanda na balo na. May anak siyang 2. Marami silang lupain, pero nasa isang barong-barong na bahay lang sila. Ayaw niyang ibenta yung lupa niya kasi nga papamana daw niya sa kanyang mga anak. Meantime siya halos wala siyang matinong damit, walang makain maayos. Kung may na-input sa kanyang idea that it can be developed into something, which luckily nakinig siya doon sa nagbigay ng advice, ay lumaya ang kanyang buhay financial. Gumanda. I think this is the same right now that is being offered to us as a country. Opo, iyon. Yun, so marami palang positive and negative effect ito, sir. Itong paksili ka na ito. Pero ito, sir, unahin ko muna sa pro muna tayo. Sabi nyo kanina, sir, yung parang magkakaroon ng creation ng mga job, investors, mga ganon, ang magiging epekto nito. Pag ganon, sir, halimbawa, matuloy man itong paksili ka na ito, yung sir, yung minimum wage na ganon, mawawala na ba yon yung mga minimum wage earner? Darami na ba ang magkakaroon ng trabaho? Mawawala na ba yung sabi nga isang kahig isang tuka, lahat may opportunity na sa job. Kung bababa yung unemployment rate, Sir Rogel. Definitely bababa ang unemployment natin. Lalo pa kung ang ating skills ay tutugma doon sa kailangan nila sa loob. Skilled workers ang kailangan doon sa loob ng Paksilika. Hindi pa pwedeng walang masyadong kaalaman sa totoong hanap buhay na kailangan. So kailangan magtutugma din yan. So makatuwid, ang nandoon, hindi pang minimum wage earners lang yan. Mas magaganda yan. Now yung makikreate na sub-jobs or tawag dito yung peripheral areas na yan na makikinabang, doon na marami may mga minimum wage earners na mangyayari, di ba? May mga tindahan dyan na mag-sprout, mga, yung paligid dyan na makikinabang pag sumusweldo yung nasa loob, yun ang maaring nandoon sa minimum side. Pero, robust pa rin ang movement niyan because ang source, sabi ko nga, hanggat may pera ang tao, lahat ng pwede mong itinda, may chance na mabili. So yun ang maging impact niyan. So it's not only for the minimum wage earners because promise sa loob, ang kailangan doon talagang mga skilled people. Kasi mga researchers, mga engineers, definitely hindi pang minimum yan eh. So yun ang una. Pero itong mga technical people natin, kadalasan nga kasi nag-a-abroad yan eh. Hindi na siya mapag-a-abroad yan siya. Di ba? Kasi nga ang sisweldohin yan, hindi katulad ng normal mong kinikita dito sa Pilipinas. Kaya hindi mo na pag-iisipan, maaring mas mababa ng konti kumpara sa abroad ka, pero nasa piling ka ng pamilya mo. Di ba? Nakikita mo mga anak mo. Kung ikaw maninimbag bilang ama ng tahanan, kaysa mag-abroad ka, kikita, halimbawa $5,000 doon, dito sisweldo ko ng 3,000, pero nasa piling ka ng pamilya mo, malamang-lamang pipiliin mo na sa Pilipinas ka. So yun po ang mangyayari dyan. Opo. Sa mga sir, sa mga nagbabalak magnegosyo or sa mga maglalagay ng kapital,
ano naman sir ang benefits nito doon? Itong Paxilica, sir? Natural lang. Lahat na naglalagay ng pamumuhunan, naghahangad ng pagbalik yan. Return of investment plus profit. Di ba? So in this case, ang mamumuhunan kasi dyan, ang mga bansa na members niyan. Di ba? Kaya doon nga sa kanilang manifesto, talaga nagkaisa sila. Nagkaisa sila sa isang hangarin na ilagay dyan ang supply chain, lahat yan, identified nila. So, iyang mga bansa na yan ay may pakinabang din. Lahat na magbibigay ng input, hindi parang sa atin lang yan. At hindi lang sa iilan. So, yun lahat ng nakikinabang dyan, ayun na may input din. Ganun po mangyayari dyan. Ang pinangambahan lang ng iba daw, kasi may kasama doon sa mga gustong gawin ni ata ng Paxilica is that may sarili ng doon, batas or soberenya sa loob. Yun ang wala pa namang actual na inihahain, ina-anticipate pa lang ng ibang kumukontra. Diba? So, siyempre, ngayon pa lang, mas maganda na na-identify natin yung mga negative sides para isulong natin in the event na nandoon na yung actual signing of tawag dito contracts. Kasi may kontrata ito ng bansa natin at saka sa kanila. Kasi mga bansa nga nag-uusap-usap eh. Mainly US ang naglilid dyan, US, Japan, Australia. But think about it, mga kampi natin dati pa, nandito sa Pilipinas, kung pag nag-uusapan ay soberenya, malaking bagay yan na andyan yung malalaki ang muscles kasama natin. Baka hindi na tayo masyadong mabuli ng ilang makukulit. Di ba? Andyan sila kuya kasama natin eh. Di ba? Again, para tayo may party, alam mo na ang tropa mong mga brusko kasama mo, di ba? Andyan sa bahay nyo. Yung mga kulit sa paligid mo na gusto kang ibuli, malamang-lamang magdadalawang isip kasi nandyan nga ang mga kuya mo. Yun ang tingnan natin positive thing about it. Opo. What about sir sa tax? Pagka natuloy ang Paxilica, baka bumaba na sir yung yung pagbayad ng tax. Possible ba yon sir o hindi naman mangyayari, Sir Rogel? It's always an addition na may ma-generate tayong taxes dyan, pero para sabihin natin hindi na tayo magbabayad ng tax o bababa, hindi yan masyadong konektado dyan. In fact, it's a welcome because ang ating budget deficit is always swelling, laging lumalaki dahil wala tayong pagkuhanan. Ito, about 180 billion in annual revenue ang projection nila. So madadagdag yun. But remember, ang ating national budget is nasa almost 7 trillion a year. So hindi yan masasabi mo na mawawala na yung mga bayarin natin pagdating sa taxes. It's going to be there. Sabi nga nila, the only certain things in this world are taxes and debt. Yun lang naman yung dalawa na yun sigurado. So yung tax na yun, huwag ka mag-alala, hindi mawawala yan. Opo. Sa sir, dito naman tayo sa negative yung mga AI, parang ito kasi sir yung pinangangambahan ng iba sir. Baka daw maapektuhan yung mga kabataan dahil sa marami na nga po ng AI, yung artificial intelligence. And bukod dyan, baka ma-colonize pa tayo sir ng ibang mga bansa. Ma-control tayo. Palagay nyo ba sir mangyayari yung mga ganun, Sir Rogel? Well, naniniwala ako sa katalinuhan ng Pilipino, ng ating mga leaders. Sa tingin mo, alam mo nang kung tayong karaniwang mamamayan, naiisip mo yung ganang klaseng senaryo, sa tingin mo, hindi natin, naiisip ng ating mga leaders yan. So doon pa lang sa negotiation, sisiguraduhin nila yan na hindi tayo maaalanganin. Di ba? Ang problema kasi, siyempre, inuuna natin kaagad yung negative, but it is just valid. Concern nila yan eh. Ang mga kabataan, kung iniisip natin na baka ma-apektuhan negatively because of AI, well, this is already in the present situation. Nandyan na yan. So, pakinabangan natin na lang lahat. For example, sa music, di ba? AI, tumutugtog na. Sabi ko, malabo naman siguro ang AI mag-concert. Di ba? At live concert. So, yun yung edge ngayon ng human. Di ba? Hindi magagawa ng AI na mag-concert at bibili ka ng ticket, sumasaya yung mga robots. Di ba? So yun lang isipin natin na pakinabangan na lang natin. Let's make use of that present circumstance that we have for our own use kasi yan na yan. Wala ka nang magagawa, andyan na yan.
Opo, iyon. Ito, Sir Rodel, second to the last ko na lang na question, bago ko ilipat kay Bombo Kim yung opportunity para magtanong din po sa inyo. Ano po? So, dito, sir, may nakikita po ba kayo, sir, na mga indication ng overvaluation o bubble sa kasalukuyang presyo ng Paxilica batay po sa mga fundamentals nito, Sir Rodel? Pagdating sa technology na AI, mahirap ka magsabing may bubble. Kasi I will give you an example. One AI, tawag dito, chips maker, I think it is from China, US. Sa isang taon, naging times 600% ang kanyang value. So kahit sabihin mo ngayon times 5 siya, ang valuation mo, malayo pa din. Sobrang layo. So, in fact, para sa akin, pag ang value pataasin mo, mas better. Kasi that is going to initiate interest sa maraming mga players. Kailangan natin, pagka ikay may pinopromote, paingayin mo. Ang valuation, pag na-miss mo ng konti, may adjustments naman along the way, lalo pa parang sa stock market yan eh. Di ba? Ngayon, may correction. Correction for the better. So, ina-anticipate natin yan. Yung pagdating sa valuation, I don't really think is overvalued or bubble. Opo, yun. Eto, sir, last ko na lang na question din bago ko ilipat kay Bombo Kim yung pagtatanong po. When it comes to inflation, sir, pag halimbawa natuloy itong Paxilica, matataas kaya, sir, yung inflation rate natin o hindi naman maaapektuhan po, sir? Hindi naman mangyayari na biglaan ang pagpasok niyan. It's a program that is long-term. Hindi biglang babaha ng pumasok bigla yung pinag-uusapan nating ilang $70 billion. Hindi ganun yun. Dahan-dahan yan. So ang impact niyan is not immediate. Imagine mo, magpuput up pa sila mga facilities. So dahan-dahan yan. Ang inflation will react accordingly. And of course, nakatutok sa atin ng ating central bank. Napakagaling ni Governor Remolona. Talagang saludo po tayo dyan. Nakatutok sila dyan. So hindi tayo dapat mangamba kasi normal lang ang up and down ng inflation. But in this case, interest rate will play a factor probably. At kung subdued naman ang interest rate natin mababa, that is really expansionary. This is like expansion na walang cost ang gobyerno. Di ba? Wala tayong nakikitang maging masyadong gastusin ng gobyerno dito. Ngayon, kung sa mga infrastructure projects, we welcome that. Talaga naman plano natin may mga infra projects tayo. Gagawa ka dyan ng mga, baka may pa-train papunta dyan or maybe mga tulay, whatever it is. Kasama yan. In fact, sa panahon na naghihirapan ang ating pong ekonomiya, kasama sa tinatawag na pump priming of the economy. Tutulayan mo ang dating walang tulay para magkaroon tayo ng demand ng semento, ng bakal, etc. etc. In doing that, you create jobs. Kasi may gagawa ng tulay, may susupply ng mga bakal. That is essentially creating jobs for people which we need as a country. Kaya nga, in terms of inflation, huwag kayong mag-alala. In control po ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay po, iyon. So sa puntong ito, Sir Rodel, ki Bombo Kim ko naman ipapasa ang opportunity para magtanong po sa inyo. Bombo Kim? Hello po, Sir Alright. Rogel. Good morning, Bombo Kim Ramos, and welcome po again sa programa. Ito po, may mga ilang katanungan lang revolving around the topic of Paxilica. Unang-una, sabi daw po the Paxilica would require the use of electricity that is enough to empower 50 to 100 households, Sir Rogel. And considering ngayon po, although may pangako na kumbaga hindi na daw po i-charge ang systems loss charge sa ating mga konsumidores dito nga po ng electricity, mataas pa rin po yung electricity cost dito po sa Pilipinas. And crisis din, syempre po sa power, kaya nga po may mga alert tayo through NGCP. Ano po kaya yung sir? Siguro magiging way or assurance na ito pong Paxilica hindi makikiagaw dito po sa enerhiya na dapat mas kinakailangan ng local industries and ng households ng Pilipinas. Ang akin pong pagtaya dyan, mas positibo po nga para sa akin kasi magkikreate sila ng sarili nila
hindi yan makikisaw-saw sa atin. In fact, they are eyeing a hybrid solar power generator. So sila ang gagawa. Bagamat ang kinatatakot lang ng mga kababayan natin, sila kakain ng mga lupain yan dyan sa lugar na yan. Eh yun nga ang kayamanan natin, yung lupain eh. Kailan mo gagamitin yan? Di ba? I mean, ang issue about power, huwag tayo mag-alala, hindi manggagaling po yan sa pinagkukuhanan natin pang kasalukuyan. Kasi hindi yan enough. 3,000 megawatts ang kailangan nila, wala kang pagkukuhanin dyan sa paligid ng Tarlac yan kung hindi ka gagawa ng sarili mo. So, pagdating naman sa system loss sa tawag dito na hindi nababayaran ng mga Pilipino, ibang issue po yan. Walang kinalaman po dun sa Pax Silica yan. In fact, hindi pa naman nai-implement din yan. Utos pa lang po yan ng presidente, request ng presidente. At yan po, bago mangyari yan, is may proseso po yan. Hindi immediate ang impact din kagad niya. Inaasahan natin siyempre na sana mangyari karakadaka. Pero yan ang katotohanan, magkalayo po yung dalawa. Wala pong kinalaman sa systems loss kung ano pa man ang gagawin dyan sa Pax Silica. Ayun, Sir Rogel, yaman din lang po, nabanggit niyo na po yung lupain, sir, and tubig. So, dalawang elemento, lupa at tubig. And kumbaga pinaka-popular po na kapag may mga gumagamit daw ng AI, tubig. And for kumbaga sa katotohanan, ang AI po pinatatakbo ng kumbaga nangangailangan ng tubig para nga po sa tinatawag natin na gine-generate kasi nitong intense heat kapag lalo na kung grabe, madaming gumagamit, overtime yung paggamit. And isa po sa nakikitang concern, it would require gallons of water na enough to empower, sir, or rather irrigate our farms dito nga po sa may New Clark. And sinasabi daw po, hindi naman daw aagawin yung lupa, pero fortunately, hindi aagawin kasi displaced na po yung mga tao. So, ano pong comments natin or perspective regarding that na supposedly dapat daw po yung tubig na ibibigay sa AI enough to empower the farms ng mga local farmers na umaasa sa tubig? Yeah, tama po yan. Yung concern na baka daw agawan yung mga pang-irrigation dyan at ma-displace yung mga kababayan natin. Again, hindi natin sa pinangunahan sila, pero the fact na ina-announce ng ating mga kababayan ang kanilang pagtutol sa mga bagay na yan at maproteksyon ng ating mga kababayan, maaaring maapektuhan ang mga katutubo. Nasa ngayon naman, hindi nga sila affected, pero wala din silang pakinabang. Di ba? May kilala ka mang katutubo na namamayagpag ang buhay? Wala din, di ba? So, in fact, kung kakausapin mo siyang katutubo, di nga nila alam kung ano mangyayari. So, dapat lang natin tulungan na kung gagamitin ang lupain nila, makinabang naman sila. Di ba? Kasi saan natin gagamitin yan? Yung tubig, calculated nilang. In fact, itong paggawa ng ganitong klaseng tawag dito supply chain, ginagawa na sa Japan. Ginagawa na sa ibang bansa. So, makikita mo kung anong ina-apply nilang technology and we are in a modern generation already. Hindi pa pwedeng pang Stone Age pa rin ang gagamitin natin kaisipan dito. Definitely, they will apply the most modern technology. Namumuhunan sila eh. Hindi sila papayag na ang i-apply ng makaluma at hindi nila mababawi ang puhunan nila kung mabagal yan. At hindi effective. At hindi angkop doon sa kanilang pangangailangan. At the same time, naaalagaan din ang ating kapaligiran. I anticipate na lahat yan, ilalatag yan bilang pagkontra natin, pero at the end of the day, may kasagutan na yan because some other countries are doing it anyway. Nagagawa na nila yan. At hindi ko sinasabing makikigaya lang tayo. This is a huge opportunity for our country. Ayun po, Sir Roger, siguro last question lang po mula sa akin bago ko po ibalik sa aking kapartner si Bombokier. Seeing yung mga qualms ng ating pong mga tinatawag na mga kababayan, despite nga yung advantages na binibigay po nitong Pax Silica opportunities, na yun nga po questionable pa rin daw po na gaano kalaking opportunity yung ibibigay sa ating kababayan since hindi lang po US at Pilipinas ang makikinabang, kundi iba pang bansa. Kumbaga hindi siya basta ano lang po sa national makikinabang, parang worldwide din ata pong corporation. Ano lang po yung nakikita niyong ways to address the environmental issues, possible environmental issues, na mag-operate po in the future ang Pax Silica na wala pong nababangga na environmental interest or kumbaga naaagaw na lupain and others na magiging positibo po talaga without grave costs sa ating kapaligiran at kababayan.
isipin natin ang ating mga kababayan na ngayon pa lang, wala pa yung Paxilica, marami ng mga lupain natin ang nagagamit ng iba na wala tayong pakinabang, na wala tayong nakukuha. Binubuli pa nga tayo para makuha nila yan. Lahat ng mga kayamanan natin dyan. So ito, nakikipag-usap sila. Open sila for negotiation. At naniniwala ko ang ating pong team of think tank people will lead the negotiation. Sisiguraduhin nilang ang interest natin ang igigiit. So, ang taas ng paniwala ko sa ating mga tawag dito, technical people, will be handling this kind of negotiation. So, hindi ako naniniwalang magpapalugi tayo o kumbaga dehado sa usapin na to. Kasi tayong host dito eh. Tayong host. Sabi ko may party doon ginawa sa lugar mo. Alam nga naman, ikaw pa yung nagutom, doon na nga ginawa sa kusina mo. Di ba? Pagamat maraming bisita, naintindihan ko makikinabang sila, pero tayo o may lalong pakinabang. Di ba? Yun ang pinapaliit ko yung ating conversation into a small party sa bahay mo. Basta pag may party sa inyo, kahit yung tambay sa labas, nakikikain natin eh. Napansin mo? So dito yung fiesta. Imposibleng hindi tayo ang mas malaki ang pakinabang. Again, igigiit yan ng ating mga negotiator na ganun ang maging itsura. Security-wise, definitely mas positive para sa akin na nandito sila. Hindi tayo kakantiin basta-basta ng mga bully. Nandyan ang mga kuya natin eh. Diba? So, wala basta mga ngahas na malihado tayo. With that, Yun. sir, thank you very much, Sir Rogel. Sa punto po ito, ipapasa ko na po kay Bombokier ang mga pagtatanong ulit. Okay, balik sa akin, Sir Rogel, Ito, sir, mga dalawang question na lang po. Ano-ano, sir, yung nakikita nyo, sir, na pangmatagalang outlook para po sa Paxilica sa susunod po na 3 hanggang 5 taon siguro? Palagay nyo ba, sir, magiging asset ito ng Pilipinas o liability, Sir Rogel? Again, magalit man sila sa akin o hindi, I'm always positive this is good for the country. This is not only 3 years. This is going to be 20 years and beyond. Malaking bagay po ito. Hindi ito parang napag-isipan lang at gawin natin tas bukas ayoko na uli. Long term po ito. Long term pong proseso ang pinag-uusapan natin dito. Na tayo magkaroon ng supply chain na maayos pagdating sa technology na yan. So, it's always a welcome thing para po sa ating bayan na naghahanap kung saan kukunin ang growth, di ba? Nanlilimahid ang ating pong, ang term na ginagamit ko, nanlilimahid eh. Di ba? Kung saan natin kukunin, saan tayo aarangkada bilang bansa. Nung nakaraan pinag-usapan natin ang utang ng Pilipinas na nasa 19 trillion na, di ba? About 65% of our GDP. Hindi yan mababa, hindi rin siya sobrang taas. That's within the range that a country like our country is facing. Pero with a growth of 2.8% ng GDP, ay talagang medyo mahihirapan tayo. But if our country is growing at the rate of 6 to 7%, bali wala yung utang na yan eh. Di ba? Ito may panagot tayo. May makakadagdag. Yung national government directly doon is potentially will be getting 180 billion. Directly. Indirectly, mas malaki yun. Yung may mga hanap buhay sa labas, mga tindahan na makikreate because of that sa paligid ng Paxilica facility. Diba? Ang dami makikinabang yan. In fact, baka mag-create pa ng interest sa tourism side. Maraming magkakaroon ng maka-curious eh. Diba? Dito sa Pilipinas, for example, pumunta ka dyan sa BGC because of the development. Naka-curious ang mga tao, pumupunta ron eh. Diyan ganun din. Sa paligid niyan, mag-sprout ang lahat ng klase ng kasaganaan. So that is something beautiful for the country. Okay, very well said, Sir Rogel. Ito, sir, bago tayo magtapos sa ating interview, para lang siguro magkaroon ng magkaroon ng idea or magkaroon ng motivation yung ating mga viewers. Kung meron man, sir, isang konsepto lang na mahalagang konseptong dapat na maintindihan ang mga nanonood na katugay sa atin ngayon. In terms of Paxilica, ano kaya yon, Sir Rogel? Since nasabi natin, this is not a 2-year program, this is a 3 years program, this is long-term, beyond 20 years. Ang pakiusap ko sa akin mga kababayan, lalo na yung mga bata pa, pilitin natin
na itapat ang ating kakayahan at kaalaman or skills sa maaaring kailanganin doon sa loob. Kung gusto mong maging bahagi niyan. Kung gusto mong maging bahagi sa directly employed o directly na makikinabang sa kanila, aba, ito na. Alam mo, marami tayong graduates na walang halos hanap buhay na maayos because hindi tugma yung hanap buhay na nakikreate dito sa Pilipinas. Nag-a-abroad, doon nila nagagawa. Now, it is here already. Dito gagawin yan. So make sure na para sa akin ang kukuhanin mong kurso is talaga naman may pagkakalagyan diyan sa loob. Alam mo ng technology based yan. 'Di ba? Bagamat ang interest mo, maybe your passion is different, well, magpakatotoo tayo, gusto mo ng hanap buhay, kailangan katugma doon. So, tingnan natin kung anong pwedeng i-offer ng ating mga schools, mga universities, ng TESDA, ng CHED. It really has to anchor partly doon sa kung anong kakailanganin sa loob. If you want to be part of it. Kaya sabi ko, kahit mag-party na sila dyan, kung hindi ka naman kasama, hindi ka kasama sa saya. Diba? Maging bahagi tayo. Ganun lang po yan. Kasama din yan sa ating laging mantra, individually. I mean, sa akin nga, is kumilos ang ayon sa laki ng ating mga pangarap. So, itapat mo din ang skills mo kung gaano kalagang pangarap mo. Nangangarap ka ng maging multimillionaire, pero ang kaalaman naman natin, pang 5,000. Hindi maliit yun, pero hindi mangyayari yung pinapangarap natin pag hindi ka nag-increase ng skills mo.